Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Happy Feast Day. Feast Day natin sapagkat piyesta ngayon ng patron ng Santa Iglesia Katolika. At sino ang patron ng Catholic Church? Saint Joseph. Pero yun nga lang, isa sa mga katangian niya ang ating ginugunita ngayon. Kailan pang isang piyesta ni Saint Joseph? March 19. Anong pinagkaiba? Hindi po magkaiba yung Jose ng March 19 at Jose ng May 1. Isang Jose lamang yan. Ang ama-amahin ni Jesus sa lupa at ang asawa ni Maria. Pero pag March 19, ang ating ginugunita ay ang kanyang pagiging kabiyak na puso ni Maria. Ngayong May 1, ang ating ginugunita ay ang kanyang pagiging manggagawa. Saint Joseph the Worker. Meron tayong imahe ng Saint Joseph the Worker, maliit lang. Alam niyo kung nasan? Kung kayo ay nag-o-observe mabuti at hindi lang kayo labas-pasok ng ating simbahan, alam niyo kung nasan ang imahe ni Saint Joseph the Worker. Doon sa may labas ng ating receiving area ng opisina. Si Saint Joseph na may dalang eskwala, na may dalang lagare, sapagkat yan ay simbolo ng kanyang pagiging manggagawa. Tandaan natin, ang bawat ama, ang bawat mister, ay simbolo ng pagtatrabaho, ng pagsasakripisyo, ng paghihirap para sa kanyang pamilya. Tandaan natin na si San Jose ay biyaya ng Diyos sa ating lahat, hindi lang si Maria. Kaya sasabihin ninyo, ang May is for Mary. Sabi nila yan. Nagkalat yan sa social media ngayon. May is for Mary. But tandaan natin, the first day of May is for Saint Joseph, the worker. Hindi mo paghihiwalay yung mag-asawa. Lalo na sa panahon natin ngayon, ano ang sinasabi, lalo na sa mga batang mag-aasawa, hindi na daw uso yung isa lang ang nagtatrabaho. Hindi na uso yung isa lang ang may alam sa gawain ng bahay. Kaya kawawa daw yung mister kapag naunang namatay ang misis. Hindi niya alam kung paano magbukas ng kalan. Hindi niya alam kung ilang takal ng bigas ang kakainin. Hindi niya alam kung saan bibili ng ganito. Dahil hindi siya nasanay. At kawawa rin ang misis kapag maagang namatay ang mister. Nung panahon ni Kristo,
Sino daw yung kawawa doon sa isang kwento ni Kristo? Yung balo. Dahil ang babae noon ay umaasa lang sa kanyang mister at sa kanyang anak na lalaki. Hindi siya maaaring mag-aral, hindi siya maaaring magtrabaho, siya sa bahay lamang. Kaya nung sabi ni Kristo, nung nakita niyang naghulog ng kusing yung balo, anong sabi niya? Mas dakila ang babaeng ito. Sapagkat ang binigay niya ay ang lahat-lahat. Dahil yung katiting lang na meron siya ay binigay niya. Kaya ano ang mensahe ng unang araw ng buwan ng Mayo? Lahat tayo may share. Dapat marunong magtrabaho, mga bata. Ito maganda dahil simula na naman ang pag-aalay ninyo ng bulaklak. Baka sabihin ng mga, siguro kung nakikita ito ng mga nanay at tatay nila, parang tayo nung bata, pag nakikita tayo na nagsiserve sa simbahan, pag nakikita tayo na nasa altar, siguro sabi ng mga magulang natin, ay, parang ang bait-bait ng anak ko, parang totoo. Pero sa loob naman ng bahay, ang tamad-tamad. Sa loob naman ng bahay, hindi mautusan. Sa loob ng bahay, hindi marunong maghugas ng pinggan. Sa loob ng bahay, hindi marunong magtapon ng basura sa labas. Ano ang pinapaalala sa atin ng mag-asawang Maria at Jose? Mga anak, huwag kayong tamad. Kung paano kaming mag-asawa ay nagkaroon ng pagtutulungan para mabuhay ang aming pamilya, ganun din dapat kayo. Do your share. Nung bata ho kaming magkakapatid, uso pa noon ang toka-toka. Di ko alam ngayon kung yung mga bata, tinuturuan nyo pa rin at napapasunod nyo pa rin sa toka-toka. Pag sinabing toka-toka mga bata, nung bata kami, hati-hati ng trabaho. Kapag ang kuya ko ang naglaba, ako ang magsasampay. Kapag ako ang naglaba, siya ang magsasampay. Kapag ako ang nag-floor wax, hindi na uso ang floor wax ngayon. Puro tiles na yung bahay ninyo. Kapag ako nag-floor wax, siya ang magbubunot. Kapag siya ang nag-floor wax, ako magbubunot. Hati. Pero ang kuya ko lagi napipingot ng nanay ko. Kasi sa sobrang pagmamadali dahil gustong maglaro, wasi-wasi lang maglaba. Pag ako magsasampay na puro sabon, ma, si kuya puro sabon pa. O di tatawagin, pingot. Ako naman, toka-toka, hati-hati. Huwag kayong tamad. Huwag niyong inaasa lamang sa matatanda at sa ibang tao. Hindi porket tayo ay nakapag-aral kaysa sa magulang natin, tayo ay kumikita na, tayo ay marami ng alam, ikaw ay marami ng napuntahan. Hindi ka na pwedeng magtrabaho sa bahay. Hindi ka na pwedeng mautusan. Hindi ka na pwedeng maitama. Hindi lang matigas ang ulo. Makapal na rin ang mukha natin. Sana wag umabot sa ganon. Sa unang araw ng Mayo, ang mag-asawa ang kasama natin. Ang sabi ng nanay, anak, matuto kang sa gawaing bahay. Kapag nawala na ako, marunong ka. Kaya mo na. Sabi ng tatay, anak, pakinggan mo nanay mo. Maniwala ka sa nanay mo. Dahil pag nauna ako sa kanya, kawawa ka. Sa pagpapatuloy ng misa natin, sa tulong hindi lang ng panalangin ni Maria at Jose, sa tulong ng halimbawa ng mag-asawa, sana lumaki rin tayong kagaya ni Jesus, natuto sa kanilang mabuting halimbawa. Sumunod, may biyaya sa pagtalima. Huwag tamad. Amen.